Ganda at mapagpalang araw, DJ Shan here! Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para sa araw-araw na Tagalog facts at mysteries na dagdag kaalaman. Tandaan, knowledge is power. Ang kwento po natin ngayon ay isang pangyayari na kung saan isang lalaki po ang namatay dahil sa kanyang cellphone. Ating alamin kung bakit ito nangyari at paano po ito maiiwasan. Nang nalaman ko nga po ito, mas naging maingat ako sa paggamit ng cellphone. Ang cellphone nga dito sa Pilipinas ay parte na ng ating buhay at kultura, bata man o matanda. Naalala ko Nokia lang ang cellphone na tatak ang meron nun. Sobrang simple lang ng teknolohiya, pan-text at tawag at syempre panglaro ng snake. Pero ngayong 2023, ang dami ng tatak ng cellphone. Pwede ka na mag-internet, gawing camera ito, pambayad ng bills, pang-online class at marami pang iba. Ginagamit din natin ito sa panonood ng YouTube, Netflix, mobile gaming at pang social media. Hindi po maikakaila na mahirap ngayon ang walang cellphone. Sa madaling salita po, saan man panig ng mundo ay parte na po talaga ang cellphone ng pang-araw-araw na buhay. Aminin, ang ilan po sa atin ay dala-dala rin ang mga cellphone kahit nasa loob na ng banyo at katabi na rin sa pagtulog. At dahil nga sa napakadaming gamit ng cellphone, madali po ito malubat at kahit nga nagcha-charge ay ginagamit pa rin natin ito. Minsan nga po, kahit maging ang pagcha-charge ng cellphone ay tinatabi na rin natin sa pagtulog. Guilty ka ba sa gawain ito? Isang lalaki sa India ang nasawi nga dahil sa kanyang cellphone. February 2023 sa Central India, isang 68 years old na lalaki ang natagpuang patay sa loob ng kanyang tahanan. Ang lalaki ay kinilalang si Dayaram Barod. Nagkaroon siya ng malaking pinsala sa kanyang buong katawan. Ayon po sa autopsy, ito daw ay dahil sa pagsabog ng kanyang cellphone. Sa investigasyon, napag-alaman na ang kaibigan ni Barod ni si Dinesh ay kausap sa cellphone ang nasawi. Nag-uusap daw si Barod dahil plano nga daw nilang pumunta sa isang burol. Habang sila ay magkausap, ay bigla na lang daw na-disconnect ang kanilang usapan. Ilang beses daw niyang sinubukan na kontakin uli si Barod pero hindi niya na ito matawagan. Si Barod ay mag-isa lang nakatira sa kanyang bahay dahil pumanaw na ang kanyang asawa. Sobrang nag-alala si Dinesh kaya pinuntahan niya si Barod sa bahay nito at naabutan niya nga itong wala ng buhay. Kalaunan nga ay dumating ang mga pulis at forensics team. Sila ay nakakita ng isang sumabog na cellphone at ito ay nakasaksak pa sa outlet na nasunog din. Ang ilang pira-pirasong sumabog na parte ng cellphone ay nakita nga sa tabi ng labi ni Barod. Wala namang nakitang iba pang pinsala o gamit na pwedeng maging sanhi ng pangyayari. Ayon po sa pagsusuri, gamit nga ni Barod ang cellphone at ito ay nakasaksak o nagcha-charge habang kausap niya si Dinesh. Ang posibleng dahilan ng pagsabog. Sa sobrang sunog ng cellphone ay hindi na nga po matukoy kung anong brand ito. Posible daw na uminit ng sobra ang cellphone at una ngang bumigay ang baterya at ito ang naging dahilan ng pagsabog. Normal po na umiinit ang cellphone dahil ito nga ay gumagana sa pamamagitan ng kuryente na galing sa charge ng baterya. Ang mga cellphone ay gawa din sa mga bakal at electronic components na umiinit din o madaling mahawaan ng init. Pero sa normal na gamit, hindi mo po mararamdaman o mapapansin na umiinit ito. Madalas po, mararamdaman mo na nag-iinit ang iyong cellphone kapag matagal mo nang gamit ito, kapag nagvi-video call ka, naglalaro ng mobile games, nanonood ng mga videos, at basta gamit mo ito ng matagal. Pero mas kapansin-pansin na umiinit ito tuwing nagcha-charge ang baterya
At ito nga ay dahil sa reaksyon ng mga chemical sa loob ng baterya. Sa nangyari po kay Barod, posibleng nagsabay ang init ng baterya dahil ito nga ay nagcha-charge at ang init na galing sa screen at iba pang electrical components dahil ito nga ay may kausap. Hindi na naibalita kung gaano katagal magkausap si Barod at Danesh, pero masasabi natin na matagal ito kaya po nangyari ang pagsabog. Sa madaling salita po, nag-overheat ang cellphone ni Barod. Pero marami pa rin pong tinitingnan na posibilidad kung bakit ito sumabog. Posible daw na baka luma na ang baterya ng kanyang cellphone o nabasa ang kanyang cellphone o kaya may sira na ito. Posible din po na nagkaroon ng electrical surge sa area o bahay niya kaya nasira ang charger o cable wire kaya nasira ang outlet mismo. May 2023 sa Bulacan, isang binatang working student naman ang nagmamaneho ng kanyang motor ay naaksidente dahil sumabog po ang kanyang cellphone. Ang cellphone po kasi ay nakaipit o nasa loob lamang ng kanyang pantalon sa bandang bewang ng lalaki kaya ito sumabog. Ayon sa mga pulis, nang sumabog ang cellphone ng lalaki ay nawalan ito agad ng kontrol sa kanyang motor. Nakadikit pa daw nga ang sumabog na cellphone sa katawan ng lalaki nang ito ay isinakay sa ambulansya. Ang lalaki nga po ay kinilalang si Jonalie. Siya nga po ay na-comatose pa, pero sa kabutihang palad siya ay buhay at nagpapagaling na po ng husto. Ayon po sa isang eksperto, dahil nga nasa loob ng damit ang kanyang cellphone, maaari daw nabasa ng pawis ang battery ng cellphone kaya nagkaroon ng reaction at nagdulot nga ng pagsabog. Mas delikado na ang cellphone o baterya ay mabasa ng pawis kaysa po sa tubig o ulan dahil ang pawis ay may halong tubig, acid at alat o asin na masama para sa mga cellphone, baterya at iba pang electronic devices dahil ito po ay conductor ng electricity na pwedeng magdulot ng short circuit na nauuwi minsan sa pagsabog. Payo po ng mga pulis sa mga riders ng motorsiklo, siguraduhin na mayroong belt bag o nasa tamang lalagyan ang mga cellphone. Hindi ito nababasa ng ulan, tubig at pawis, lalo na po kung hindi ito waterproof. Huwag idikit o ilagay sa katawan. Huwag din pong hayaan mainitan ng matinding araw at baka matulad nga sa lalaking na aksidente. Payo ng mga eksperto. Ayon po sa mga eksperto, hanggat maaari ay iwasan natin gamitin ang cellphone kapag ito ay nagcha-charge dahil nga sa posibilidad ng overheat. Kapag nag-overheat ang baterya, maaaring masira ang baterya o umiksi ang gamit nito at kalaunan nga ay sumabog. Hindi din po nire-rekomenda na makipag-usap sa cellphone habang ito ay nagcha-charge dahil sa posibilidad naman ng pagkakuryente lalo na kung mainit ang lugar o kaya naman ay humid o maalinsangan. Pero hindi naman po dapat mag-alala. May mga safety features naman po ang cellphone. Kapag ang cellphone po ay nag-overheat, automatic na namamatay ang cellphone o kaya madalas ito nagbibigay ng alert o warning. Mayroon din pong mga fuse ang mga baterya at charger ng cellphone para maiwasan ang masamang epekto ng biglaang mataas na daloy ng kuryente o electrical surge. Karamihan sa mga cellphone, kapag luma po o malapit nang bumigay ang baterya ay mayroon din pong warning o alert. Kung wala naman, mapapansin nyo na mabilis maubos ang baterya o malubat kahit na saglit nyo palang ginagamit ito o kaya kahit hindi. Mapapansin nyo na lumulobo din ng bahagya ang nasirang baterya. Automatic o kusa din pong tumitigil ang pag-charge ng baterya ng cellphone kapag puno na. Kaya kahit nakalimutan mo o nakatalugan mo ang pag-charge ng cellphone sa gabi, ito ay hindi nasisira. Ang ibang cellphone naman po ay waterproof at dustproof. Pwedeng mabasa at madumihan.
Ang mga ganitong cellphone po kapag nabasa ay hindi mo din ito mai-charge hanggat may tubig pang na-detect sa charging port. Mga tips at advice. Bukod sa mga safety features ng cellphone, ang mga sumusunod po ay payo ng mga eksperto upang mapanatiling ligtas ang paggamit ng cellphone. Kung matagal gagamitin ang cellphone, siguraduhin na wala sa mainit na lugar. Kapag mainit na, ipahinga sandali ang cellphone o palamigin ito saglit. Huwag pong babasain o dudumihan ito kapag hindi naman water at dustproof. Siguraduhin na ligtas at kalidad ang gagamiting charger at cable wire. Huwag gumamit ng fake o kaya may sira na tulad ng open wire o kaya naman ay nabasa na ito. I-check ang mga power outlet sa bahay at siguraduhin ito ay maayos pa. Kung wala sa bahay, i-check mabuti ang outlet kung ito ay may sunog o kaya ay hindi maayos ang pagkakagawa. Ang mga baterya ng cellphone ay tumatagal lamang ng 2 hanggang 3 taon. Depende po sa gamit. Kaya naman kapag ang cellphone ay luma na, palitan ang baterya o di kaya ay bumili na ng bago at i-dispose ng maayos ang lumang cellphone. Huwag gumamit ng sirang cellphone tulad ng basag na screen o may sirang parte. Tandaan, lahat ng bagay ay may tamang paggamit at limitasyon, kaya naman po dapat ay alam po natin ito. Sadyang napaka-importante po ng cellphone ngayon sa ating buhay. Ang iba nga ay katuwang ito sa hanap buhay tulad ng mga riders, live sellers at vloggers. Kaya dapat po ay pag-ingatan natin ang ating mga cellphone at huwag manghihinayang gastusan ito, lalo na kung ito po ay may sira o kailangan ng bumili ng bago dahil lumang-luma na. Ang cellphone po ay pinapadali po ang ating araw-araw na pamumuhay at hindi po para padaliin o paiksiin ang ating buhay. Marami pong salamat sa inyong panonood. Hanggang sa susunod na episode at kaalaman. Huwag kalimutang mag-comment ng inyong mga suggestion, mag-like at mag-subscribe para sa Tagalog Facts at Mysteries by DJ Sean. God bless everyone!